Mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Pa-like and share po, pa-like and share ng ating live ngayong gabing ito. Mega love shoutout po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ayan. Thank you so much. Sorry guys, ngayon lang ulit tayo mga kababayan ko ha. Ngayon lang ulit tayo naka-live. Oo. Kasi meron tayo importanteng ginawa. But anyway, mga kababayan, sa lahat po ng hindi nakakilala sa atin, of course, ako po si Mirador Pico at your service. Ayan mga ka-BBM, mga solid ka-BBM natin dyan. At mga solid loyalista. Okay? And of course, shoutout na rin no, sa ating mga viewers from tawag dito DDE, DD list, okay? Or DD Shets, okay? Shoutout sa inyo. At syempre, panibagong usapin na naman mga kababayan, as usual, ang pag-uusapan natin regarding dito sa mga balita na lumalabas, no? Ito nga pong kauna-unahan na nating itatalakay, no, mga kababayan, at bibigyan natin reaction. Ito pong paglabas ng mga fake news, okay, regarding po sa ating mahal na Pangulo na pinapalabas nila at nako na-trigger na nga po ang palasyo mga kababayan. Nagsalita na po ang PCO regarding dito sa mga DDS or mga nagpapakalat ng ng mga tawag dito ng mga fake news. Kasi naman, 'di ba? Pwede ka naman magbalita, pwede ka naman maging content creator. Bakit pipiliin mo yung pagiging attack dog, 'di ba? Para kalabanin ang Malacanang or para siraan ang Pangulong Bongbong Marcos na wala namang katotohanan. Ito ang mahirap sa mga DDS, mga kababayan, sa totoo lang. Ito po ang mahirap sa mga DDS. Yung mga DDS kasi wala sa katinuan. Okay? Wala po sila sa wisyo. Kaya kung ano-ano na lamang yung kanilang pinapakalat regarding sa Malacanang. Ang dami pong fake news. Kahit na po yung mamaya tatalakayin din natin yung regarding sa 3 months di umano, 3 months daw magkakaroon ng blackout o energy power saving. Yan yung inaano nila, isa pang pinapakalat nilang fake news. No, at may tatalakayin din tayo regarding diyan dahil marami po ang nagpanik sa iba't ibang probinsya. Kahit na yung mga mayor, no, na DDS ay ginagamit itong fake news na ito para makapangurakot. Oo, ina-announce nila. Saan po? Diyan sa iba't ibang panig ng barangay nila, tong mga mayor na to, no? Eto ba mga kababayan, dapat ba nasa posisyon itong mga ibang mayor na ito, no? Lalo na balita ko diyan sa Pangasinan, mga kababayan. Oo, may confirm sa akin, nagtanong na isang viewer natin sa Lingayen, sabi niya, Sir, Mirador Pikwa, sabi niya ganon, meron bang magaganap na blackout talaga? Kasi dito po sa amin sa lugar namin, yung mayor po namin nag-announce April 20, mag-aano raw sa kanila, total lockdown daw. So pinag-aano na sila. So ang tendency, nagpanic yung mga tao, mga kababayan. Nagpanic sila sa Lingayen dahil nga dito sa fake news na to. At wala nga daw mga piyesta-piyestang gaganapin dahil kailangan daw magtipid, mga kababayan. Kailangan daw magtipid. Imagine niyo mga kababayan ko, itong mga ganitong klase ng fake news dapat alam to ng pamahalaan ng lungsod, 'di ba? Or ng mga mayor sa LGUs dahil nagagamit itong fake news na ito, 'di ba? Para maging tawag doon, maging threat, 'di ba, sa mga tao na nananahimik, 'di ba? Nagpapanik sila ngayon. 'Yun ang masaklap mga kababayan, 'di ba? Nagpapanik sila dahil akala nila totoo. Pero ulitin po natin mga kababayan, wala pong mangyayari na 3 months blackout. Okay? Kalokohan, katarantaduhan po yan. Okay, sinabi na po ng Malacanang yan. Sinabi na po ni, ni, tawag dito, Yuse Claire Castro. Okay, na fake news po yan. Yung pinapalaganap ng mga DDS na fake news ay tandaan po natin mga kababayan. Okay? Yan po ay hindi makatarungan para sa taong bayan na nananahimik nadadala ng fake news dahil hindi nga sila updated sa social media. Swerte kayong mga nanonood.
sa mga BBM vlogger, mga kababayan, or mga BBM vlogger na nakasuporta, 'di ba? Sa ating mahal na Pangulo. Swerte kayo kung nanonood kayo sa amin, 'di ba? Dahil hindi kayo maliligaw ng landas at hindi kayo mapupula, hindi kayo tawag dito mapupulaan na naniniwala sa fake news dahil dito po sa atin hindi po tayo nagfe-fake news. Lahat po 'yan merong ebidensya, lahat po naglalabas po tayo naglalatag tayo ng ebidensya, samut-saring ebidensya para po saan? Para po malaman ng taong bayan kung ano yung totoong nangyayari sa lipunan, hindi yung papatol tayo ng papatol sa fake news, 'di ba? Pangit po 'yon. Ayan, pa-like and share po ng ating live Pasensyahan nyo na mga kababayan, medyo may ubo pa tayo. Pa-like and share po muna ng ating live. Share ko lang para marami naman tayo nakikinig dito. Pa-share din po sa mga GC, sa mga pages, ayan, para po marami tayong makapakinig, no? Kahit na mga DDS kayo, 'di ba? Pwede nyo i-share ang live natin para marami-rami kayo, 'di ba, na babanatan natin dito. So, eto na mga kababayan, wait lang. I-ano ko lang Share ko lang. Ayan. Okay. Shoutout po. So, ayun na nga mga kababayan. Etong fake news na to, itong total lockdown na ito na sinasabi nila, ay yung 3 months lockdown na yan, ay fake news po yan mga kababayan. Eto po, Eto po, ito po yung pinapakalat nila mga kababayan, no. 3 buwan walang kuryente. Ayan. Ito po ay kasi nagkakaroon na po ng tawag dito, economic sabotage mga kababayan. So nagkakaroon ng economic sabotage dahil sa mga ganitong klase ng katarantaduhan ng mga Duterte supporter. Well, anyway mga kababayan, ito naman po ay huhulihin na. Okay, tukoy na po yung iba, tukoy na ng ating kapulisan, especially ng NBI, kung sino mga nag-handle. Kaya po tayo mapanuri po tayo sa mga nire-repost natin kasi baka mamaya sabihin nyo, nakita ko lang pinost so nire-post ko rin para awareness. Ay hindi po, mga kababayan, mali pong mali pong paniniwala yon or pananaw. Wala pong ganun mga kababayan, kasi pag once na nakita ka na sa wall mo tulad nito, etong si Ate Rose, 'di ba? Ate Rose, solid Duterte 'yan. Ayan, ayan yung niya, 'di ba? So alam na alam nyo kung sino yung mga nagpapakalat talaga ng literal na fake news. Ayan siya, mga kababayan, sa Facebook. So eto mga kababayan, ewan ko kung eto talaga yung taga General Trias Cavite daw siya, Manila, Philippines. So eto mga kababayan, nag-share siya ng fake news, no? Ayan, 3 months wala lahat, kuryente, wala internet, walang tubig, ano gagawin natin? Sana gobyerno mag-ayuda kagaya ginawa ni Tatay President Duterte. Sabi niya ganon. Ito mahirap kahit 3 months kasi kuryente. Yung COVID, no problem, may kuryente kahit 1 year lockdown. Ngayon, ang hirap, paano? Wala na hanap buhay. Yun ang paniniwala niya. Walang ilaw, walang charge, walang fan, walang internet, walang ulam. Yun yung sinasabi nito, na longest na ito, palibhasa, solid Duterte, nagpakalat na po ng mga fake news. Kinagat na nila. Dahil akala nila, totoo. Kahit si Kiko Barsaga,
Kahit si Kiko Barsaga, nagpakalat din yan. At lalo na tong mga DDS troll na ito na nagpapakalat, para magalit yung taong bayan sa ating mahal na Pangulo. Tama ba yun, mga kababayan? Well, of course, hindi tama yun. Diba? Economic sabotage na yung ginagawa nila mga kababayan ko Diba? Hindi na po tama dahil nga yung mga didiles, utak lugaw yan. Oo, utak ano po yan, utak ipis. Kung tawagin. No, walang laman ng utak. Ganun kasintu-sintu yung mga yan. Kaya nga po may masasampulan na. So pakinggan natin tong mga balitang ito. Ito, Acting Communications Secretary files complaints with the Justice Department against the administrator of a Facebook account he accuses of spreading fake news. Presidential Communications Chief Dave Gomez cited what he says were malicious posts of Malasakit News Pilipinas about the country's national energy emergency. Gomez cited in particular its false claims of an impending energy lockdown and a supposed fuel shortage. Ay, sorry. Tingnan nyo mga kagaguhan nitong mga ano na to. The administrators of Malasakit News have yet to be identified. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people for the harm that they have caused the public. Tama naman mga kababayan, kasi dapat mga kababayan, tayo rin nandito sa social media. Dapat maging mapanuri tayo. Dapat din tayo sa mga reliable resources lamang. Or yung mga nagbabalita ng tama. Ako, tulad ko, mga kababayan. Ako, nabatay ako sa mga nagkakaroon ako ng content. Nakabatay yan, saan po? Sa mainstream media. Bakit po sa mainstream media? Dahil yan po, mga kababayan, ay, yan po ay napag-aralan, may datos, may mga ebidensya. Dumaan sa tamang proseso. Hindi kagaya ng mga social media platform na Facebook, 'di ba? TikTok, Twitter, IG na nagkalat po ang mga trolls, nagkalat po ang mga DDS trolls ika nga. Ano bang mamanahin nila sa tatay nilang karton, 'di ba? Puro kawalang yaan. Ganyan naman talaga mga didilis, mga kababayan puro kawalang yaan. 'Di ba? Tingnan niyo sa pagiging walang yaan nila. Tingnan niyo, 'di ba, muntikan ng merong mamatay sa kanila, mga kababayan. Inatake sa puso, 'di ba? During na nagsasalita siya. Sino po? Si Taba, 'di ba? Si Taba. Mamamatay na sana. Puta-buti nasagip, 'di ba? Buti nakaligtas yung hinayupak. Di ba? Akala ko, totally, bibigay na 'Di ba? Pero swerte pa rin siya. Di ba? Akala ko, mauuna pa kay digong yung hayop yung animal Di ba? Kasi nga ganyan pagka mga walang yang tao. Yung mga sinasabi nila, sa kanila bumabalik. Tayo nang wawalang yalang tayo ng mga politikong walang yang politiko din. Kagaya ng mga yan. Di ba? Wala nang tulong, wala nang ambag. 'Di ba, sa bayan, hindi na nga napatakbo ng maayos nung panahon nila, 'di ba, yung sambayan ng Pilipino o itong bansang Pilipinas, putang ina. 'Di ba, gagawa pa ng mga kung ano-anong kabulastugan, 'di ba? Samantalang ang ating mahal na Pangulo, king inang yan, mga kababayan, nagtatrabaho. 'Di ba? Sabi nga nila, meron ng stage 4 cancer. Yan pang fake news na yan, mag-ingat kayo diyan. Dahil yung mga fake news na ganyan, mga kababayan, ikakapahamak nyo yan, maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ikakapahamak nyo yan. Pag kayo nagpalaganap kayo ng fake news, wag na wag kayong iiyak dahil seryoso na po ang pamahalaan ngayon at ang Meta, mismong si Facebook, mismong si Facebook, mismong si TikTok at lahat ng sangay dito sa Pilipinas, sa YouTube din, ganon, dito sa Pilipinas,
ay handa na po nilang kalkalin lahat at isa-isahin yung mga account na nagpapalaganap ng fake news po, mga kababayan. Okay? Hindi kagaya nito, mga kababayan ko, hindi fake news. Bakit po? Bakit po? Ito, Ito kasi, mga kababayan, literal ito na, literal ito na hindi fake news. Yung pagbaba po, pagbaba ng trust rating ni Sara Duterte. Yung pagbaba po ng trust rating ni Sara Duterte. Ano sabi ng mga DDS? Fake news yan. Ay hindi po, may datos po yan. Okay, nakabatay po yan sa mga percentage. Kahit nga sa mga online live survey. Live yun live, mga kababayan. Ang dami na pong live survey, kalye-serye. At makikita nyo sa mga kalye-serye, mga kababayan, halos puro kabataan, mga bagong botante po, mga kababayan, ayaw na kay Sara Duterte. Tandaan nyo po, mga nagko-comment yan na DDS, napakadami ng mga bagong botante ngayon. Napakadami ng mga kabataang bagong botante ngayon. Bagong sibol, bagong pag-uutak, no? Na walang lason. Okay? Tandaan nyo, walang lason. Yang kay Sara Duterte, natural po yan. Wala namang ginawa yung hayop na yan. Sige nga, magbigay nga kayo kahit tatlo. Tatlong proyekto niya na hindi na hindi overprice. Kasi mahilig sa overprice yung hayop na yan eh. Di ba? Yung vice presidente nyo na yan, mahilig sa overpricing, mga kababayan. Kaya no wonder, itong mga kabataan na bagong botante ngayon, ay hindi na nagtitiwala dyan sa mga indot na yan. Dahil bakit? Di ba? Patawa na lang eh. Kinekengkoy na lang tayo eh, 'di ba? Dati nung bumoto kay yung iba, bumoto kay Digong. Anong sabi nung nakaupo na si Digong? Anong sabi ng mga magsasaka? Anong sabi ng mga naandoon sa sa West Philippine Sea? Joke lang pala niya 'yon. Sana hindi na namin siya binoto. 'Di ba? Yun yung sabi niya. Eto pakinggan niyo kung gaano ka walang ya yung mga Duterte na yan. Pakinggan nyo ito pakinggan nyo, baka sabihin nyo na naman, fake news kapekwa, hindi. Ito, paparinig natin sa mga hunghang na DDS na nandyan. Nandyan na naman, mga galit na naman, syempre, as usual, pikon na naman, mga hayop, di ba? Ito, panoorin natin. So, Joyce, kamusta na yung mga kababayan natin mga isla? Paano sila nakakapangisla kung patay sarado sila? Nako Henry, hindi na makitago ng ilan sa mga mangingisda mula dito sa Pangasinan ang kanilang labis na pagkadismaya sa ilan sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan lamang hinggang sa kanyang pangako 2016 na isusulong niya ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Dagupan City dito sa Pangasinan, idinaos ang 2016 Presidential Town Hall Debate ng ABS-CBN. Sa libo-libong dumalo sa Town Hall, isa ang mangingisda si Carlo Monte Hermoso sa mga makalat na nakapagtanong sa mga kandidato. Ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mangingisda upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para kamingwit kami ng mabuti na mapayapa. Nangibabaw ang sagot doon ni dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Pupunta sa China. Ngayon, kung ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary. Strictly. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, nadala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ko sa airport nila, tapos itanim ko. And I would say, this is ours. Pero nitong Lunes, ipinahayag ni Duterte na biro lang ang kanyang sagot sa seryosong issue ng West Philippine Sea. Ako'y kulit ang barbado. Yung barbado ko, naman na pure campaign joke. Campaign joke daw. Kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati I would say that you are stupid. Inalikan ng ABS-CBN News si Mang Carlo at bakas sa kanyang tono ang labis na pagkadismaya, lalo't kabilang siya sa mga bumoto kay Duterte. Nagsinungaling naman sila sa amin. Hindi naman yung tinupad yung kanya, yung sinabi niya sa amin. Dapat
hindi yung joke na sabihin niya. Gawin niya yung sinabi niya sa akin noon. Para hindi naman kayo magmukhang tanga doon sa Escalburo na ganito yung ginagawa sa amin. Hindi rin matanggap ni Carlo ang sinabi ng Pangulo sa mga naniwala sa sinabi niya. Hindi ako istorito tao. Masamang ko namin siyempre yun ang sinabi niya, naasahan namin niya na gagawin niya. Ba't sinabi niya yung joke-joke lang? Contender, joke-joke lang din siya naging presidente natin. Ayon pa kay Mang Carlo, Diba? walang na Di ba? Narinig nyo yon mga kababayan? Na ngayon, inuulit yung estratehiya. Inuulit po, Nino, nung kanyang anak. Na si Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo po ginagawa. Alam nyo ginagawa nung BP nila. Nagpapapicture, naglilinis. Nagsasaka. Para anong isipin ng mga kababayan natin? Iba talaga? Sasabihin, iba talaga ang mga Duterte, simpleng tao lang, mga ulul. Walang simpleng tao na kayang magbayad ng 150 million. Take note take note down, mga DDS. 150 million pesos kada buwan kay Attorney Kaufman. Kaninong Herodes nila kinukuha yung kayamanan na yun? Pera po natin yun. Diba? Pera yun. Nung panahon na nakaupo yung tatay niya. Tapos ngayon gusto na naman nila maupo para mapawalang sala po sila. Hangad na hangad nila na makaupo ulit ang mga Duterte. Bakit? Para sa mga sindikatong maprotektahan nila. Kagaya ng kapatid ni Michael Yang na nahuling biggest drug lord. Biggest drug lord saan po? Dito sa bansang Pilipinas. Dito po nagpakalat ng yan. Wait lang may natawag lang importante. Back to the ball game. Diba? Kaya nga sinabi ko, magbigay kayo kahit 3 na lang. Na nagawa ni Sara Duterte para sa bansa. Para sa mamamayang Pilipino, putang ina, maglapagan na tayo. At lalapagan ko kayo na nagawa ni BBM. Lapagan na tayo. Diba? Okay nang ina nyo, sa lang kayo, sa social media lang kayo maiingay. Sa social media lang kayo maiingay, baka isampal ko sa pagmumukha nyo yan sa personal. Kasi sinasabi ko nagawa ni BBM. Diba? Kayo, walang nagawa ni isa. Lahat overpriced pa yan nagawa ng BP Sara nyo. Ano nagawa niyan? Bukod sa paggagala. Bumili ng mga kagamitan sa OBP na puro overpriced. Na until now, nagtataka sila bakit daw bumaba ang trust rating ni BP Sara nila. Nagtatrabaho raw mga ulul. Asan yung trabahong ginawa niyan? Partida, may budget yan. Hindi kagaya ni Vice President Leni Robredo yan. Remember, limpak-limpak, milyon-milyon na salapi ang budget niyang hayop na BP Sara nyo na yan. Samantalang si Leni Robredo noon halos mamalimos. Mabigyan lang ni Digongyo ng budget. Sambi na to ni Digongyo yung budget. Sambi na to sa Parmali scandal nyo, mga hindot. Diba? Sa Parmali scandal na until now, diba? Na until now, ayaw ipatalakay ng partido ni Digongyo sa PDP laban. Kaya lahat nga sila nag-aaway-away na ngayon. Si Bongo tinabla na. Tinabla na ng PDP laban. Sino na nagpapatakbo ng PDP laban? Vic Rodriguez, mga kababayan. Kasi si Bongo, mga kababayan, hindi siya magpapakatuta kay BP Sara nyo. Dahil nga, ang katwiran ni Bongo, solid tatay digong lang ako. Hindi ako tuta ni Sara Duterte. Syempre, dating kanang kamay yan .
Dating kanang kamay yan. Di ba? Oh, dating kanang kamay yan. Di ba? Oh, Bago sa sitwasyon sa Scarborough Oh. Shoal, tapos sasabihin nyo, pakilatag na nagawa ni PBBM. Eto, oo, ilalatag natin dito. Oh, eto, ayon sa balita, mas maagang natapos EDSA Rehab Phase 1. Done. Kilos ni PBBM, areglado at ahead ng 2 months sa na-deadline. O, mas matipid at mas mabilis na biyahe mo. O, ayon sa balita yan. O, sa mainstream media. Eto, isa pa lang to ha, isa pa lang. Isa pa lang. Ayan po. Nasa mainstream yan. Nasa mainstream yan, mga kababayan. Nasa balita po yan. Pinost yan sa balita, Ano ang pinakamaganda? Bibigyan natin ng tsansa mga DDS, ang mga DDList dito. Bibigyan natin ng tsansa. Ano ang pinakamagandang nagawa ni Digong sa EDSA? Kasi bibigyan ko kayo ng isa na magandang nagawa ni Digong sa EDSA. Bibigyan ko kayo kahit isa kasi isa ang nagawa niya sa EDSA. Alam nyo, nagawa ni Digong sa EDSA? Isa lang, mga kababayan, katangahan pa. Tandaan nyo isa lang ang nagawa ni Digong sa EDSA, katangahan pa. Alam nyo yung katangahan na yon? Alam nyo po? Yung footbridge na napakataas. Yung Mount Kamuning footbridge. Ganun kabobo yung amo nyo. Diba? Pahihirapan yung mga tatawid. Pahihirapan yung mga, yung mga senior citizen na nakatungkod na. Yon ang magandang katangahan na nagawa ng presidente nyo na si Digong yun noon. Sa EDSA. Nag-iisa yan. Oo, katangahan pa. Tandaan nyo yan. Kagaguhan pa. Anong pinalit ni Pangulong Bongbong Marcos? Mas maayos, mas maganda, 'di ba? Mas elegante. Mas pinaggamitan ng utak. Utak, mga kababayan. Hindi bunganga kasi si Digong puro bunganga. Kaya yung bunganga niya, doon na titiklop sa dahik. Doon na mamamatayan. Hindi na uuwi ng buhay dito yan. Dahil bakit? Dahil din sa bunganga niya. Kasi nga bakit? Wala nagawa eh. Diba? Wala nagawa eh. Yan, tingnan nyo. Yan na lang yung masasabi ng mga tanga. Wala na masabi. Talo na sa argumento eh. Di ba mga kababayan? Di ba mga BBM? Sa mga solid BBM dyan, ayan, tignan nyo. Tignan nyo yung mga DDS dyan, yung mga trolls ng DDS na mga tanga rin. Hingan mo ng ebidensya, wala maipakita ebidensya. Pag tayo naglatag na ebidensya, sasabihin, bangag. Pag nalataga mo sila ng katotohanan, ganyan sila. Di ba? Ganyan po sila mga kababayan. Ganyang katanga yung mga yan. Ganyang ka-estupido. Yung mga yan. Mamaya sabihin nyo, isa lang naman yan eh. Dadalawahin natin, tatakluhin natin, sasampuin natin. Eto pa. Ayon sa balita, may pa-fresh start si PBBM para sa mga umuwing OFW. Mga kababayan, hindi kay Bastito hindi kay Barbie to. Umuwing OFW. Hindi na kailangan lumayo sa pamilya dahil buhay ka na rin sa sarili mong bansa. Ano po yun? Anong programa yon? Eto, ipapakita natin sa inyo yung programa na ginawa ng ating mahal na Pangulo dahil dun sa naapektuhan ng ng gera, ng walang yang gera na yan. Walang kasalanan si Pangulo dyan. Pero naandyan ang ating mahal na Pangulo. Baka si Digong yan, sabihin na naman ni Digong, wala akong pakialam sa inyo, putang ina nyo, magkamatay kayo dyan, wala akong pakialam sa inyo. Kasi ganun lang sinabi ni Digong sa mga driver noon.
Remember, kahit magrarally-rally kayo dyan, mamatay kayo sa gutom, putang ina, wala akong pakialam. Diba? Yan ang sinabi ni Digong yun nun. Oh. Pero ang ating mahal na Pangulo, yung mga naapektuhan ng punyetang gera na yan, yung kagaguhan na gera na yan, na ginagawa nila ngayon, eto po, naglunsad ang ating mahal na Pangulo sa mga nakalista na pinauwi galing Middle East. Eto po, pagpapalakas ng resilience ng pamilya kasama sa suporta ang pagtulong sa buong pamilya ng OFW upang makabangon. Okay? Bagong Pilipinas, bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Ayan po, mga kababayan, paghahanda sa pangmatagalang kabuhayan. Ayan po. So, nandyan mga kababayan, nandyan po mga kababayan yung mga Pilipino na umuwi. Mapa DDS ka man, or mapa pro BBM ka, loyalista ka man, dilawang ka, pinklawang ka, makaka-avail ka po niyan. Walang pinipili yan. Hindi kagaya ng gago yung mga amo na puro politika. Pagkadikit ka, malakas ka, okay ka. Diba? Ganun yan mga Duterte. Ganyan yan. Oo. Pero samantalang ang ating mahal na Pangulo, kahit anong kulay mo, ang para sa kanya, ang kagandahan sa ating mahal na Pangulo, para sa kanya, lahat tayo Pilipino. Walang kulay, walang anyo, basta tayo, kapwa tayo Pilipino. Diba? You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.